tuunan nyo na pansin, bakit ba ganun ang ginawa ni Kristo? Ano? So, tapos ano pa? Sino pa ba yung mga dumating? Si Moses. Oh, si Moses. Oh, sabi niya. Imagine yung kwento ng kay Moses, di ba? Yung baby siya, pinaago sa ilog, tapos nakita ng kapatid ng Pero. Imagine that. No? Yung timing ba na nasa gilid ng ilog, naligo yata yung kapatid ng Pero, tapos nun, nakita yung basket na lumulutang. Uy, may baby! Buti hindi kamukha ni Diwata. Kung kamukha ni Diwata, hindi, pago siya na yan. Aninong anak yan? so pagka kinuha at ginawang royalty, no? Imagine that, anak ng Hudyo, aab sa parang kapatid ng ni Ramesses, no? Ramesses ba 'yon? Tapos siya pa yung gustong maging Pharaoh, no? But he was banished, and then he took on a wife yata, and then kinausap siya ng Diyos na ikaw ang deliverer. Ayaw pa niya maniwala eh. Ako? Malay ko dyan. Hindi naman ako doctorate. Hindi naman ako hindi naman ako military general. Ako, deliverer. Maghanap ka sir. Maghanap ka bossing ng ng mas magaling ba? Sabi na langit, marunong ka pa. ikaw ang napili ko. Oh. Sige, kunin mo yung baston mo, punta ka doon sa Pero. Sabihin mo yung aking gusto. So, his leadership and character was tested there. Yung faith niya, no? Imagine. Yung ginawang ahas yung kanyang baston. Sumagot yung Pero, yung mga magikero ng Pero. Naging ahas, dalawang ahas. Versus do ahas ni Moses. Kinain yung dalawa. Sabi nung Pero do sa mga magikero niya, tarantado kayo. Hindi nyo ba nakita kung makain ng ahas yung ahas niya? Ba't kayo nag-produce ng ahas na magpapakain doon sa... Kinain yung ahas. Walang yan kwento yan. No? Nakakatuwa. Pagkaisipin nyo, nakakatuwa. Ano ba? Tapos yung nirelease na, di ba? Yung 10 Plagues of Egypt, no? Grabe yun, ano? Yung mga modern scientists ngayon sinasabi na timing yun sa volcanic eruption yata ng Mount Etna eh. Kaya nagkaroon ng tidal wave sa kabilang parte ng mundo, nahigop yung Red Sea, kaya nahati, nagkaganon. Ang explanation ng science eh. Tapos yung Passover na yung sinabi angel of death, pinatay yung mga firstborn. Merong tradisyon na yung firstborn lagi nasa ilalim. Parang lower banks ba? Upper banks, lower banks, di ba? Parang sa academy, dalawang bed ba? Nasa ilalim lagi yung mas senior. You get the preference doon ka sa lower banks kasi akyat ka sa higher banks eh. So sa Egypt, yung mga anak-anak, ganun din, parang nasa ilalim natutulog, nearer to the floor, para ipagkabangon, tayo na. Ganun yung ng mga senior, mga panganay, firstborn. Ngayon, yung gas, parang LPG, yung sumabog yung vulkan, kumalat, and then nag-settle down, parang LPG na nagpo-flow. Patay. Patay yung firstborn. So, yun yung explanation ng science, no? So, galing. Pero tignan nyo yung timing ng langit, no? Ang galing ng timing. Tapos parting of the Red Sea, taka sila, tawid sila. Natapos yung tidal wave, sumara. Oh. Kaya kung ikaw babagal-bagal ka maglakad, maiwan ka. Uy, wag nyo iwanan. What drove Moses to deliver the Israelites, his people of around 400, ewan ko kung thousands, no?
400 years sila na in captivity as slaves. Dumami sila. It started with the brothers of Joseph when he was there as the chief magistrate yata of the Pharaoh, and he was the one na nag-imbak ng mga pagkain, ng rice, no, o flour, isang pyramid puno, and then nung nag-famine na, naglapitan yung mga karating na mga lupa, mga tao, nandun yung mga kapatid niya. So, na-testing si Joseph doon yung forgiveness niya. Kahit, kutya, tinapon ka ng mga kapatid mo, grabing galit mo doon, di ba? Pero ito, ano niya, niyakapan niya, pinatawad niya, hanip, ano? And they stayed there. Dumami. Dumami. Ito yung mga to, para mga Pilipino to, ha. Kung mag-anak na mag-anak, ang dami, ha. ginawang anak buhay yung pag-aanak, 12-12, no? Kaya to, after so many years, parang pyramiding, ano? Dumami yung anak, So, yun yung, ay, nako. Kaya naging, sila, libo. 12 tribes. 12 tribes of Israel. So, balik tayo kay, kay Moses. Na-deliver niya yung mga Israelites. One man. One man. What if it's so many men? A group. So many groups. What if it's a whole Filipino nation? You can believe it yourself. Just have faith sa langit, no? So, nagalit ang langit sa kanila. Parang, kasi matapos kayong i-deliver, mga walang nga kayo, wala kayo utang na loob, sumamba kayo ng ibang Diyos. So, they wandered around the desert for 40 years. Tayo, 40 years na tayong ganito, after EDSA. 1986, 1986 na matapos yung sinasabing miracle of EDSA, hindi binanata ng armed forces yung mga civilian. Hindi sinagkasaan ng tangke, hindi kagaya sa ibang bansa. Yung armed forces natin at that time was tame. Ewan ko lang ngayon. Parang corrupted ngayon. So, binanata ng hindi. Natapos yung EDSA noon, umalis ang Marcos Sr. Hindi nagamit yung might ng armed forces, equipment-wise. Yung Scout Ranger, we were ready to attack yung kay John Kitley. Panik-panaog kami sa 6-by. Hanggang sa nainis ako na huwag kayong kukuha ng order kundi sa akin. Kahit sinong general yan, kahit sinong colonel yan, sinong captain, I was a second lieutenant at that time. Kahit sino, buhay pa yung mga sundalo ko, kasama ko ngayon sa FGF, SFGF na ngayon. Kasama ko, sumama sa akin. So, nakasama ko sa Davao, no? When I was operating there under 6 company. Ginalugad namin lahat yung yung area. Mabot kaming Cotabato, Agusan, Mati, no? Davao Norte, Hulop Davao Norte, Kumbal. Dami kong, nakatatlong sapatos ako dyan sa 3 combat boots na pudpud. Butas na nga. Butas na yung combat boots ko Lumilitaw na yung yung hinlalaki na daliri ng paa. Nakadungaw na yung kuko kasi kakalakad. Siyempre, kumakayod yun. Wala naman akong dalang nail cutter. Di walang panahon para magputol ng kuko. Kumakayod, nabutas, maya-maya, pikaboo! Gumagano na yung paa ko, no? Pikaboo! Kakatawa, US pa yun, yung combat boots na yun, matibay yun. Pero pikaboo, yung daliri ng paa. Nakakabutas na sapatos pala yun. Okay, so yun yung, kakatuwa rin, Itong bata ko, lulusubin namin sana yung
yung radio station sa ni RJ yun eh. Sa may Bimapa. Bimapa ba yun? Bago yung tulay na yun eh. May SM na yata ngayon dun eh, banda. Tapos no, nandun kasi yung ano eh, Defense Network, no? WNK, no? Yun yung posing nila, civilian radio, WNK, Wink Radio, FM. Pero at the same time, nandun din yung ano, yung ginamit ni, nandun si John Kittley, kita ko yung likod niya, nung nag-recon ako eh. Pumanik ako dun eh. Nasa mga vlog ko yun, sino yung mga official na nakita ko. Si Ron, Noe Wong, Grak, Victor, 79, Noe Wong, 79, 75, Baron ng 75. And they were there. Tapos February Revolution na yun. Tapos noon sinabihan ko yung gwardiya. Anyway, nung ano, panoorin nyo na lang sa mga nakaraan na vlog, hanapin nyo na lang. Magulo kami noon. Tapos noon, nung sinabi kong matulog lang, sa akin kayo sumunod. Tinyente ko, mas matagal pa ako sa serbisyo. Yung mga yan, mariretire na yan. Imagine, ano? Pwede rin ganyan ang linya ng mga tinyente ngayon na disgruntled sa ano, PNP tsaka sa AFP. Kanino kayo susunod? Sa mga general? O sa aming mga tinyente? O sa aming mga sarhento? Dinti kayo? Nasira na yung image ng AFP tsaka ng PNP. Dahil sa kakapolitika ninyo. Sinasabi nyo apolitical, pero kayo mismo sa itaas ang namomolitika. Okay. So, balik tayo kay Solomon na. Solomon, sabi ni... si David muna. Tandaan niyo si Dabong? Si David. Shepherd boy. After Noah, no? After... sino yun? Nag-iisa. After Moses na nag-iisa. Si Noah, pinagtawanan ng ano, ng ginagawa niya yung barko niyang malaki, no? Imagine, tinatawanan siya, but he was instructed to build a ship on top of a mountain. Kasi maraming puno ron, doon na, in place. Ginawa niya 1 taon. 1 taon. Para kasi raulo na, ano, specification ng langit, gawa ka ng gawa, lagari ka, lagari doon. Buti wala pang illegal logging na, no? Kung illegal logging ka, huli ka eh. Hindi... buti wala pang Kongreso ng Pilipinas doon. Kung hindi, contempt. Yes or yes? Yes or no? Kinausap pa ba ng langit? Ba't ako hindi kinausap? Ako si Abante. Namo! Ganunin ka, no? Mga Congress natin, eh. So, nagawa niya yung barko, tinawa na siya mga tao para sa kleng-kleng bang-bang, nag-iisa rin siya, kasama niya yung pamilya niya. You see the faith in God. You see the test in character, the test in his leadership ability, no? And he tried to save the people, pero wala eh. And the flood happened. Boom! Reboot! Reboot! Noon na nagre-reboot, langit. Langit ang nagre-reboot nun. The great reboot. Then, ano nangyari? Sodom and Gomorrah, di ba? Si Lot, di ba? Pinapunta, give me, 40 ba? 50? Na, good people. Para wag mo na, Lord, wag nyo nang upakan yan. Wag mo nang i-reboot yan. Basta may 50 lang. Nagtawaran pa sila ni Moses. Si Moses ba yun? Moses yun. Tapos pasensya na kayo kung di ko natatandaan properly. Senior na eh. So, biglang 40, 30, 10. Umabot sa 10. O, isa na lang. Isa na lang. Nandun yung... Kaya nga doon nauso yung SNM, no? SNM, no? Sodomize. At saka yung... yung pasokista, no? Kasi orgy-orgy, eh. Giinom-inom sila. Noon, wala pang cocaine. wala pang mga shabu-shabu noon, eh. Ano lang, yosi-yosi lang siguro sila doon.
Basta lasing-lasing sila. And then orgy na sila. It's kumbaga sa galit na galitan langit. Tantado to mga to. Delibyo abutin nyo. May katabing volcano. Pinasabog. Dadating daw yung anghel, papatayin lahat ng tao. Gusto pa nilang banatan yung angel. Sorry type nila yung angel Mutya, sino tong bagong salta na to? Makinis gagawin ba ang bilibid? Kosa. Mukhang okay to Tarantado sila, no? Tarantado mga utak yan. Ngayon, nangyayari yan sa buong mundo. Nangyayari yan. The world is so corrupted, so dysfunctional in behavior. Nangyayari yan. Malacanang, in Congress, in the higher echelon ng ating society na wala nang sinasamba, pera na lang at saka droga, no? So malapit na ang delubyo. Malapit na yung delubyo. Galitan langit na So nandun tayo kay Lot. Sinave niya yung pamilya niya. Sabi, gago ng asawa, tigas ng ulo. Sabi nang wag kang lilingon, talikod. Chismosa. Tumingin sa likod. Naging asin daw. Naging pillar of salt. Wala. Matigas ang ulo. Kaya kayo, pagka sinabihan na kayo, wag kayong tigas ang ulo. pagka sinabi sa Bible na lumikas ka na, o ka nang aanga-anga. Marites pa, titingin. Baka sabihin, okay to vlogger ako, magla-live ako. Magla-live ako. Kung tidal wave yun, tsunami yun, wala ka, yari ka, maiwan ka. Wag na, tama na yung live. Tama na muna yan. Save your lives muna. Kasi a lot of people can get killed because of you. No? Because of yung mga, natin, yung ways natin. Kaya Filipino people, isipin niyo yun, no? You can get killed dahil sa kakemean ninyo, keme-keme. Dahil sa dami ninyong gamit, gusto niyo pang balikan. Sabi nga sa Bible, wag nang balikan yung gamit. Lumikas na kayo. Go to the highlands. Yun yung sa Bible If you take the generic na meaning, mag-high ground kayo. Okay? Pag high ground sa ranger kasi, pagka nag-high ground ka, safer ka. Mas manawak yung makikita mo kaysa nasa flatland ka. Wala, makikita mo lang yung nasarapan mo, mga puno. Pero pagka ikaw, nag-high ground ka, tanaw mo 360 degrees. Basta may line of sight ka, kita mo. The higher you go, the higher yung nakikita mo. Miles and miles away. So, kunyaring nasa paanan ka ng bundok, wala kang makita, ito lang. Hindi mo makita, no? Kaya, take the high ground. And pagdating naman sa mga tsunami na yan, o yung mga lindol-lindol na yan, mas safer ka pagka nandun ka sa itaas. Kesa yung dito, bubuka yung lupa, patay ka. Mag-liquefaction, yung alam niyo liquefaction, di ba? Yung maalog-alog, akit yung tubig sa ilalim, kasi buhangin mostly buhangin, sandy soil, lulusot yung tubig doon. Mababaha kayo. Malunod kayo. Pagka tsunami, tatamaan ka, low ground ka Pagka sa high ground ka, chances are, baka masave ka sa, Yun yung generic na message do sa Bible. Sa Revelations, you take the high ground. Yung, nakanita kay Lot, no? Sodom and Gomorrah. Delubyo. Noon, ang sagot ng langit, delubyo No? Pagka loko-loko, delubyo. Tapos doon, ano tawag doon? Kumalma. Kumakalma rin no? Si Lord. Kumakalma rin. Kasi una, delubyo. Flood. The Great Flood. Wow! Boom! Wasak lahat. Tapos panibago na naman. Ganun siya mag-reboot. Tapos nun, Sodom and Gomorrah, boom, na, patay na naman lahat. Renew na naman. Yung pagdating,
Yung pala, yung Israel, ganun din. Tado to mga to. Ayun, linyan siya sa Israel. Mga tao niya, ng mga ano niya. Sinalba niya. Matapos ka salbahin, ikaw pa yung gagaguhin. Mga walang niya kayo. Sige, 40 years kayo sa desierto. Para tayo, 40 years tayo na ganito. After people power, 40 years tayong niyari ng mga politiko natin. Niyari tayo ng mga walang niyang mga magnanakaw, mga abusado. So, finally, they were able to go to the promised land. Pero hanggang ngayon, hanggang ngayon, di nila nire-recognize si Kristo eh. Propeta lang, propeta eh. No? So, grabe. And then Solomon, and then yung ano niya, di ba? Bitin na. Ay, si David nga muna. Nag-iisa si David, oh. Imagine that. Test of leadership and character. Hanip yun. Isipin mo yung pananalig sa langit nun. Yung tiwala mo, buong tiwala mo, yung buhay mo. Naka-anchor sa iyo yung survival ng buong Israel. Isang shepherd boy. Walang training, militarily. Walang training. Ang karap mo, 8-footer. 8-10-footer, si Goliath. Ang laki, no? Ang laki-laki. Tapos siya, ano lang siya, 4'11". You can just imagine, parang si Gloria Arroyo, no? 4'11". You can just imagine yung ano niya, and then magpasto lang ang alam niya. Manirador. Pero with his tirador, napabagsak niya ang isang champion ng mga Philistines, no? Yun yung kalaban nila. Imagine, nisip ko nga kung tayo, sama-sama tayong tirador, mapapabagsak ba natin yung ano? Yung mga kawalangyaan itong administrasyon? Just a thought, ano? Si David nag-iisa eh. Pero kung 1,000,000 Pilipino na tigi-tigi isang tirador, puta na, sige, lumapit kayo. Mga hayop kayo. Tore, lumapit ka, hayop ka. Tiradorin nyo. Bukol siguro. Ay, nako. So, you can just imagine, ano? Yun yung na-imagine ko bigla yung ano yung bukol, ang laki. Para kasi si Van Damme, no? Di ba si Van Damme may bukol? Apat, ano? Apat na bukol. Para 4 na estrella. Long shot eh, tirador. Babarilin nyo kami? Sige lang. 1,000,000 tirador yan eh. Sabihin nun ng co-command. Load! Prepare! Fire! Boom! Sipin mo 1,000 bato o bulitas na holin. Sabay-sabay, 1,000,000 pala. 1,000,000 na ganyan, no? Sabay-sabay. Pucha, no? Mag-uulan ng bato. Uulan ng holin. Ay, alam ko. Subukan yung apihin yung taong bayan. Magagalit ang taong bayan. Doon ako pupunta eh, susunod na mga vlogs. Kasi I foresee really a revolution coming eh. Okay, so nandun tayo. Kung umaba na, kaka 30 minutes na ako ah. Oh, Wow. Saan na yung aking sinulat? Okay. Mali. Si Gideon, no? Si Gideon, yung 22,000 yata, tropa niya. O 32,000. Tapos nun, ang kalaban, 150,000. Midianites, no? Search nyo. Midianites. I like that story. Kasi, the Lord, imagine the Lord was in contact with them. Imagine yung mga ganon, lahat itong mga tao na to. They are so privileged that either the Lord God communicates with them or an angel is sent to talk with them. I don't know, no? How ano siguro sila, how holy, no? Kasi nakakausap sila ng langit. So si Gideon
nag-ano, yung sa paano mo lalabanan 150,000 sa 32,000 lang kayo. Kahit sino kang general, hindi ka pa lumaki ng academy nun. Oh, wala ka, hindi ka lumaki ng academy. Tapos nun, 150,000. Tapos sabi ng Lord, pumili ka ng magagaling mga tao mo. Pumili ka ng magaling na tao. O de, pumili siya. 20,000 and then naging 10,000. Sabi ng langit, marami pa yan. Ito ba naman, yung faith, no? Marami, kalaban niya, 150,000. Diyos ko. 125, 150. Imagine, dami nun. 100. Kumbaga sa no, critical mass na yun eh. Sa EDSA. No? Dami nun. Tapos nun eh, isipin 125,000. Dalawang stadium ng INC yun. 55,000 capacity. Imagine, no? Ganun karami. Tatlo. Halos tatlo. Can you just imagine yung dami na yun, ano? Tapos yung iaharap mo, 10,000, pinabawasan pa. So, sundin mo yung sinabi ko. Punta kayo sa gilid ng ilog, painumin mo yung tao. O, uminom yung tao. Yung mga tao, yung mga sundalo, humiga. Ito yung ilog. Pagdating dyan, higang ganyan. Parang laplap ng tubig. Tapos yung iba, nakatayo. Tapos kumuha ng dumakot ng tubig. Tapos ganon, damadakot ng tubig. Akala mo, security conscious. Hindi. Nung binabasa ko yung kwento, kakatuwa. Hindi security conscious. Pilay. May mga tama ba? May sugat. Mga nakaganyan. Hindi. Kasi pag gumiga, hindi na makakatayo. Anip yun. Kaya nakaganyan, nakasaklay. Tapos mga weakling ba? Tapos gumanon. sabi ng langit, yan ang piliin mo. Pinawi 10,000, 300 lang natira para yung mga sugatan pa. What is heaven trying to prove? They want it written so that it will go down in history that even against the odds, mananalo kayo. Yun yung message doon. Na hindi mo kinakailangan ng pagkarami-rami, you can beat a superior enemy, tapos noon, mananalo kayo. Because I am with you. I am the wisdom behind you. I am the power behind you. I am giving you all the power. I am giving you protection. 300. Natin niya sa 3. Nakakamp yung 150,000. All around the camp. Magdalang paso, may sulo. Nakalob doon sa paso para hindi maliwanag. Tapos noon, at the right moment, nilabas yung sulo, kita yun from a distance, makapaikit. Tapos noon, nagbasag sila ng paso. Sa malayo, it was carried by the wind. It sounded as if maraming nagtatrample. And then sumisigaw sila. Ganon. Oh. Misigaw sila. And then, dahil sa confusion, naalimpungatan yung kalaban, lumabas sila sa mga tent nila. Nagkabangga-bangga sila. And then may mga sumisigaw na nilulusob tayo. And akala nila, sila, yung kasama nilang kalaban, sila nagpatayan. 300 just stood there watching. Misigaw sila. Nagpatayan yung 150,000. Imagine that, no? Imagine that. Tapos Joshua ba yun? Sa Jericho? Yan nang tinuturo yun sa KOJC, di ba? Jericho March. Yung pupunta daw sa Malacanang. Delikado yun kasi raratrating ka ng PSG dun eh. Raratrating ka. So anyway, ang inaano ng Jericho. Jericho was a city or ciudad na a place never before beaten, surrounded by walls. Matibay. Never before beaten. So ito ngayon yung Israel. Ano gagawin natin? Sabi ni God, ikot lang kayo dyan. Ikot lang kayo na ikot. Mag-ingay kayo. Alay lakad ba? 7 araw. Lagi-yag. Katapos nun nayanig yung pundasyon ng Jericho, yung mga walls niya, gumiba eh. Ayun, talo. Without
firing a single shot, grabe talaga. Yung wisdom ng langit na naman, Pero na-testing yung leadership niya, ni Jericho, ni Joshua. Yung pananalig sa langit talaga yan. Ang daming magandang storya sa Bible. Kaya nga, this Holy Week, magandang review nyo na. May Google na ngayon eh. Hindi mo na kailangang punta ng library o kaya basahin mo yung buong libro. Bits and pieces, basahin nyo. At least meron kayong one step forward na Tapos, sino pa ba? Si David, sinabi ko na, na naging King David. Imagine, patayin mo yung pinakamalakas. Grabe, Ang tapang, nag-iisa siya. Walang general na tumayo. Walang general na tumayo. Yung inaasahan mo sa Israel Army, wala pang pulis nun. Wala pang pulis nun. Isipin mo, walang general na kayang tumayo. Duwag, natakot ba? Hindi. Ayaw alam nila, talo sila Ang laki-laki ng kalaban, 8-footer. Baka, yung pressure noon, na nakasalalay sa iyo yung outcome ng gera, ng battle, ma-enslave yung tao, yung buong katauhan, Israel, kung matalo ka dahil doon sa battle na yon between Goliath and the champion of Israel. Wala talagang po-forward dyan. Natatakot yung, yung responsibility ba? Si David, ang lakas ng pananalig sa langit. He believes in God, the full power of God. And pikit mata, sige, the Lord is my shepherd, I shall not want, di ba? I shall not run. Parehas. So, ang andon, antindi. Tirador laban sa sibat at saka sa espada. May shield pa yung gago. Pero napatay niya. Ngayon, walang tatayong general sa atin. Meron ba? Meron ba David sa AFP tsaka sa PNP? Wala Baka sa inyo. Sa civilians. Baka meron sa not other than the active service, baka meron sa mga retired MUP. Baka meron tumayo. Yung mga lower ranking officers and men, naghihintay sila na may tatayo. Ganon yung feeling. Pero, walang David. Yun hinihintay natin, magkaroon tayo ng David. Okay, so, sa lahat ng na yan, thousand years na yan isipon na ako, thousand years, dumating si Kristo. Line of David, Line of David. So, si Kristo, sipin mo yung sinilang siya, nagbuhay mahirap siya, tapos ito na, pumasok siya sa na hinihil as a hero, as a king. Pero hindi naka-chariot Kasi mga hari naka-chariot di ba? Ganda-ganda, may breastplate, yaban ng tindig, ang tikas ng tindig, gano'n. Mayabang ba? Siya hindi, naka-donkey. Pumapalaspas yung mga tao. Budol. Ito ang sasagip sa atin. Tignan yung tsura. Tignan yung tsura. Kaya nga pinagpalit si Barabas. Mas ang tingin nila. May balbas. Si Barabas, mas may pag-asa tayo dito. Itong itsura nito, mukhang wala, hindi makakapatay ng ipis to So, yun yung kwento. So, pero imagine the leadership of Christ. What he has to endure. All that pain and suffering,
He took on 12 apostles. Alam niya yung isa dyan, Intel. Parang sa FGF, ano. Alam niya, Intel tong gagon to eh. Yayariin ako nitong isang to, putragis to. Paano kung marami? Kung 8? Siyam. No? Yung identified na Intel sa FGF, di ba? Mahirap yun. Mahirap yun. Ang daming Judas ba? Yung isang Judas nga, napako sa krus si Kristo lalo na ngayon yung kunyaring 10 Judas. Kaya Commander Bukay, ingat ka dyan sa FGF. No, ingat ka dyan. Okay, so you have to vet the people there sa FGF. Vet everyone. Yung SFGF, binevet na lahat ng taong papasok. If you want to join SFGF, go ahead, you join, but there is a vetting process. That is my instruction. Vet the people. Hindi na pwede yung yung bara-bara ng pasok, parami, no? Quality yung SFGF quality. Hindi pwede yung Kung si David nga, kaya niyang isa lang siya. Si Moses nga, kayang isa lang siya. Oh. So, sino yan? Moses, David, sila Gideon nga, 300 lang sabi ni Commander Bukay, yung SFGF, 500 lang daw O di sige, 500. Okay na, kaya na. Because if God will bless SFGF, if God will bless us, will protect us, kaya na. Because we don't care kung sino yung kalaban. Matter of time lang yan. 7 days. Even if it takes 7 months, 7 years, 7 weeks from now, you will fall down. Because kami kalaban nyo. Our faith is in God. And it's renewed right now. Today, Easter Sunday. We all have a spirit of renewal. We are all recharged. You cannot defeat us. You will not defeat us. Because ang laki ng aming suporta. Tirador lang kami. Kayo, may missile kayo, helicopter gunship. Gamitin nyo, gusto nyo. Kami, tirador lang kami. You will fall down. Walang tatayo na general, go ahead. Meron tatayo na shepherd boy. May tatayo na farmer. May tatayo dyan na parang Captain Traore. Diba? May tatayo. Million yung Pilipino, 120 million. Meron tatayo dyan. Kala ninyo, because right now, ang kulang lang sa Pilipino is the faith in God. Yun ang kulang sa Pilipino. Pero, faith is contagious. Hawahan ninyo ng hawahan yung mga kababayan natin na nasa langit ang awa, nasa atin ang gawa. Nasa langit yung proteksyon. Pag sinabi ng langit, wala, hindi ka maano. Hindi ka maano. Nasubukan ko na yon ilang beses. Nasaksak ako dito, buhay ako. Taka yung doktor, bakit? Video number 1, balikan nyo, 1 and 2. Hinawakan ko ganyan. Inimagine ko, kamay ng Diyos to. Long distance healing. Nasa langit siya. I don't know kung nasan siya sa universe. Pero, Lord God, I would trust na hindi ko pa oras ngayon. Maybe there's something that you want to install for me. Hinawakan ko, imagine ko, kamay niya. Hinawakan ko ganyan. Later on, tagusan dito sa likod, may peklat dito. Yan. Spinal column dapat ang dinaanan. Isang ugat, wala. Ilang beses ako ininspeksyon ng doktor. Kakamot sila ng ulo. Sa buong profesyon nila, ngayon lang sila nakakita. Sa dami daw ng ugat dito. Sa dami ng natamaan.